Ang pinakamagandang mansyon na matatagpuan sa Ruas Boulevard, Parañaque, Metro Manila na natayo pa noong 1930s bago ang ikalawang digmaang pandaigdig sa Pilipinas at ginamit pa ng sikat na teleserye ni Coco Martin na ang Batang Quiapo ang muli nating sisilipin at aalamin ang buong kwento ng nasabing mansyon. So mga Kamindurahin TV, ngayon ay nandito nga tayo sa Tambo, Parañaque. Nasa ilalim tayo ng Skyway. Kapag ka diniretso nyo ito, papunta itong Okada. Kapag ka kayo naman ay kumaliwa, papunta itong Cavite. Kaya ang gagawin natin ay tayo ay kakanan papuntang Baclaran. Bago nga natin ipagpatuloy yung ating ginagawang vlog para dun sa ating mga viewers at iba pang mga Kamindurahin TV na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ay pakiclick naman yung subscribe sa baba at papindot ng ating bell button para ma-update ko pa kayo sa ating pang mga upcoming vlogs. Maraming salamat po. So ito na nga yung entrance ng Palacio de Memoria. Magdidire-diretso na tayo sa loob dahil nakabook nga tayo ngayong araw na ito. Mga Kamindurahin TV, may ilan na rin tayong napasok na mansyon pero kakaiba ang isang ito. Dahil kung mapapansin niyo, napakalawak ng kanyang hardin at ang nakapark na nakapaligid sa kanyang mansyon ay mga eroplano. Talaga namang mapapawaw ka kapag ka nandito ka sa loob ng Palacio de Memoria. Lalong-lalo na kapag napasok natin ang loob. Matatandaan na ang mansyon na nasa likuran ko ay ginamit ng Batang Quiapo para sa kanilang shooting, partikular na ang karakter ni Christopher De Leon aka Ramon. Muli natin itong binalikan para makuha natin ang buong kwento ng Palacio de Memoria. Yan ang ating alamin sa isang tour guide na ating kakausapin ngayong araw na ito. Pagpasok natin dito sa Palacio de Memoria ay kailangan nating mag-fill up ng form para sa ating registration. Pagkatapos ito ay kailangan nating magbayad ng ating entrance fee na nagkakahalaga ng 700 pesos. Kaya medyo mataas yung ating entrance fee ngayong araw na ito dahil meron nga tayong tour guide na gagamitin na siyang magkukwento kung ano ang history ng mansyong ito. Pero kapag wala namang tour guide, ang entrance fee dito ay 300 pesos plus 100 pesos kung papasukin ninyo yung eroplano. So, nandito po tayo ngayon sa Palacio de Memoria. Nandito tayo sa main mansion. So, ang property natin dito is 1.3 hectares. Kasama na yung gardens tsaka yung museum doon sa kabilang side kung saan tayo iikot din mamaya. Itong mansion na to, originally, dalawang floors lang siya. Nung ginawa siya noong 1930s. Ang unang may-ari nito ay si Antonio Melian y Pavia at ang kanyang asawa na si Margarita Zobel de Ayala. So, nung ginawa to, wala pa nung World War II. So, during the time ng World War II, ginamit naman siya ng American troops, American military, and alongside with the Parañaque ROTC troops bilang kanilang headquarters. So, after the war, binenta ito ng mag-asawang Melian sa mga Villaromans. Yung mga Villaromans nagpagawa ng additional na stall. So ngayon meron na tayong 7 floors. Hindi man to halata na 7 floors kasi yung original 2 floors niya mas mataas yung ceiling. So at present, sino may-ari? At present po, ang Luwilier po ang may-ari. Luwilier. Luwilier. Ito yung pawn shop? Yes, the Cebuana Luwiliers. Cebuana. Binili siya ng mga Luwilier po noong 2004 pero hindi po siya na-restore up until 2015. 2019 po tayo nagbukas sa public bilang event space at museum. So, nag-close tayo for a while during the pandemic. Pero ito sa mga makikita or pinakang kilala kami, itong floor namin, ito yung terrazzo. Itong floor. Opo. Itong terrazzo na to, makikita natin may tinikling dancers. Sa tinikling dancers, specifically do sa mga babae, merong mga mother of pearl. So kung lalapit kayo doon, mas makinang siya, lalo na doon sa side na may maaraw-araw. So sa pag tumingin lang tayo dito, yung ceiling natin, original pa siya from the 30s. It's Art Deco.
pati na rin ang ating mga railings, art deco din po siya. Yung glass mismo na lang yung pinalitan na makikita natin ngayon, pati po ang chandelier na to ay pagmamayari na po ng current owners, the Luwilier family. So itong chandelier na to ang isa sa pinakamalaki dito sa ating palasyo. Yung pwedeng maging itsura ng European aristocrats. Kumbaga. Itong mga gamit po na to ay personal collection po ni Ambassador Philip Luwilier. Siya po yung may-ari ngayon ng palasyo. Ito po ay mga na-acquire po through auctions all around Europe. Si Ambassador Philip Luwilier po ang isa sa pinakamatatagal na po na nakaupo bilang ambassador for the Philippines. Turuan ko kayo, sir, paano buksan kung gusto niyo ipakita sa vlog niyo. Pero hindi kasi usually ito pinapahawakan. Ano lang, dito lang, sir. Tapos dahan-dahan. Kung gusto niyo pong pakita sa vlog niyo. Okay lang. Dahan-dahan na lang po. Sa kabilang side. Ito. Talagang. Bilang room na to, mas feminine naman siya kumpara dun sa red room. Ito ay receiving area ng mga Villaromans. Pwede sa bisita o kaya sa kanilang mga pasyente. So ito, may pagka-ladies tea room yung dating. Mas pahingahan siya ng mga kababaihan. Isang very common pastime para sa mga kababaihan noong unang panahon. So may area dito, papasok, na maliit lang. Siya ay dating hugasan lang ng kamay. Parang washroom lang. Hindi siya total bathroom. More of washroom siya. Itong area na to dahil water damage na yung flooring na yung terazo natin na pinalitan na lang po ng modernize. So isa to sa around 10 to 20% na modernize na sa palasyo. So tayo nga po pala ay isang heritage site na ginawad po ng NCCA po na para sa adaptive reuse category. Since dati po siyang bahay, ngayon po ay event space lang ng Villaromans. Meron silang personal dining hall sa taas. So itong room na to, pag pumapasok yung mga bisita, pumapasok sila kung saan tayo pumasok, yung pintuan na yun. At yung servants naman po or yung naghahanda ng pagkain, pumapasok sila gamit yung pintuan doon sa gilid. Yun yung leading up to the kitchen. Ngayon yung kitchen nga lang po, sarado na siya sa public para lang po siya sa empleyado ngayon. Pero ang daan po niyan sa ilalim ng grand staircase. Itong salamin na to, original pa rin dito? Hindi po, sir. Hindi na to Antique original? po siya, personal collection pa rin po ni Ambassador. Mas matagal pa siya kaysa bahay? Most likely, opo. Mas matanda pa siya. Karamihan po na gamit natin, mas matanda pa po kasi sa bahay. Pero ito, ginagamit pa rin until now? Opo, ginagamit po siya pag may mga events po. Minsan po, dito po sila kumakain ng corporate lunch po or kaya intimate ceremonies po. Dito na po sila kumakain. Yung palasyo nga po pala ngayon is medyo iba na siya kaysa nung mga nakaraan po siguro kayo na bumisita. Kasi nung August po, nag-revamp kami. Medyo may mga dumi-dumi pa dito dati. Nag-polish po kami nung August. Opo, yung terazo namin, hindi na po siya masyadong visible po yung natin yung cracks. Mas, pinatibay. Mas maganda ngayon. Opo, nandito pa rin po yung ating tiger. So, may bago po tayong set of paintings dito sa staircase. So, para siyang mini gallery for us. Dito naman po sa second floor, ang ating flooring ay iba't ibang kahoy. So, nire-repinos. So, ito po yung main receiving area. Doon po yung kanilang dining hall. Dito po yung kanilang dining hall bilang 3 generations of family po sila nakatira dito. Actually, yung third floor is the master's bedroom. So, hanggang dito lang tayo sa second floor? Yes po. Sa third floor po is master's bedroom before, and then fourth and fifth, sixth floor, fourth and fifth is the children and grandchildren's room. Yung sixth floor po, meron silang filtration ng rainwater para po madiligan din yung kanilang 1.3 hectares of property. And then yung pinakantaas po yung maliit, isa watchtower, ginawa para sa isa sa mga anak ng Villaromans. Kasi he's very much into stargazing. So pag nando ka sa taas, 360 talaga yung kita mo? Hindi ko pa po ako hindi po kasi ngayon pinapakit. So ito pong area na to, nandito po yung bathroom nila. So meron po tayong water damage dun sa sahig. Kung makikita nyo, medyo black. Mahirap na po siyang i-restore. Kaya rin po nag-decide na rin na i-modernize niya sa baba. At sa kabila naman po, makikita nyo may line
dun po yung kitchen. So medyo visible pa po yung doorway niya. Ito po. Ito po yung lock ng door, tapos dito sa side na to, yung oven, kita pa po dun yung Parang fire tinanggal na, damage. no? Tinanggal na Inopen po to open Inopen the na talaga. space. And the paintings here po, these are previous auctions po, these are still for sale. So, Ito mga, ano na to? we are also an auction place po called Casa de Memoria. So, the next one would be on May and then November na po. Pero yung mismong loob po, Bago Mitsubishi na po, para safety na rin po. Apatan lang to, no? Ano po, hanggang 6 po. So, meron tayong roof deck, yung watchtower po before, yung bunker bar po ay for prep area po, kadalasan ng mga ikakasal po. Bridal suite, ganun din po. Bari, ilang floor to? 7 po. 7th floor. Opo. So mga Kamindurahin TV, papunta na nga tayo ng Museum ng Palacio de Memoria at dito natin makikita ang kabuuan ng history ng nasabing mansyon. Itong mga airplane na nakikita natin sa bilang ko ay 3. Paano ito na-acquire ng may-ari? So, binili po siya sa auction din po. Itong pupunta natin mamaya, siya po yung Mossville, and then the other 2 po are Cebu. So, dito po yung history talaga ng palasyo. Meron tayong picture po ni Antonio Melian at saka ng kanyang asawa, si Margarita Zobel de Ayala, ayun dun po sa dulo. At yung Los Tamaraos Polo Club po na nandito po sa harap. So, itong plot of land na to ay yung Polo Club po. Yung kalikod po ng palasyo. Katulad po ng sabi ko kanina, 2 stories lang talaga siya before. Yan po. So, yun po sa dulo niya, nung picture na yun, ang bombing of the Nichols Field. Kita po siya sa picture. So, ito pong ibang photos na to are donated to us na po by different photographers po in magazines. So, meron po tayong beachgoers at Manila Bay. Ito po ay hindi associated sa kahit sino pong tumira dito. These are just random beachgoers po na nagpapapicture sa tapat ng palasyo. Since ang palasyo po ay isa sa pinakamataas na structure during the time dito sa Rojas Boulevard. At makikita po natin parang isang 1 step away from Dewey Boulevard po yung tawag nila dati sa Rojas Boulevard ay Manila Bay na. Ang item na to ay na-auction off po at napag-alaman na pagmamay-ari ni Margarita Zobel de Ayala. Kaya naman po medyo mataas po ang ating bidding prices po. So binibenta rin to? Hindi na po. Dito na po talaga siya dahil parte po siya ng history ng palasyo. Although this was auctioned off from Spain po. Since sa pagkakaalam ko po si Antonio Melian po ay may lahi pong Espanyol. At ito pong mga gamit na to ay nakita po sa palasyo or nung ginagawa po na nire-restore po yung palasyo. At yung cannonball po, isa sa pinaka-significant natin na item. This is recovered here alongside a set of skeleton, although hindi po natin alam kung kanino po yung skeleton na yon. At ito po ay dated Spanish time pa. Meaning, wala pa po yung 2 structures po ng palasyo, nandyan na po yung cannonball at yung body. So, hindi na po natin kilala yung may-ari. Binigyan na lang po siya ng proper burial. At ito pong malaking iron vault, ito po ay pagmamay-ari ng Villaromans. Ito po ay iniwan dito sa 4th floor ng mansion. So, nung iniwan siya dito, meron pa siyang takip. Ngunit nung binili na po ng Luwilier yung property, nakita po nila wala nang takip. Wala nang laman? Tinanong po nila kung may laman po ba talaga siya before po nabili yung property or nung iniwan siya ng Villaromans. Thankfully naman po, wala naman po pala siya laman. So, ang naranggal na lang po is yung kanyang takip. Items ay religious in nature. So, personal collection pa rin po siya ni Ambassador Philip Luwilier. Sila po ay galing Cebu, so ang kanila pong patron saint ay si Santo Niño. Marami po tayong makikita dito na mother and child, si Santo Niño po,
San Antonio de Padua po na may daladalang Baby Jesus. Yun po yung usual themes natin. At ang pinakamarami pong items natin dito is the paintings po na mapapansin po natin is walang signature. Ito po ay galing po sa mga simbahan or commission po ng simbahan. Alam naman po natin sa simbahan ang ating priority is yung paglagana po ng biblical scenes. Familiar po tayo sa ivory. Ito po ay gawa kadalasan sa tusk or yung ano po yung Tagalog ng elepante. Bale, yung maliliit po na ito, pure ivory, ito po ay gawa sa Europea, yung Europa. Yung nasa taas po, ito po ay galing sa Pilipinas, pinaghahalong ivory at wood. Yung mukha, yung kamay at saka yung baby Jesus, lahat po sila ay ivory, pero yung katawan po ni Mama Mary ay gawa po sa kahoy. Yung book naman po ay totoong book po ng tao. Bakit nakasalamin? Ito po kasi mas risky po mabasag po kasi po ito'y gawa po sa ivory. Madalas po kasi may crack na po, gawa po ng temperature changes. Pwede naman po kayo umakyat. Ang pinakamatanda po natin, gusto po lang. Yan yung pinakamatanda. Ito. Hindi po. This one? Yes. Because of the color. Yes. Kung mapapansin po natin yung katabi niya, is 19th century. Medyo maputi pa. Ito, iba na po yung kulay niya. From the 14th century France. So, 1300s yun. At mapapansin po natin sa kanya, medyo naglilin siya sa isang lugar. Kasi tinatry niyang i-maximize yung task. So, yung task, di ba, madalas naka-curve siya. So, kung gusto natin ng mas straight, mas maliit lang po yung magagawa natin. At ang pinakamalaki nating item dito na ivory ay yung crucifix po dun sa taas. So, either. Opo, naka-curve siya. Kasi yun yung ng elepante, yung task niya. So, ito ay gawa sa tatlong klase ng ivory or tatlong set ng ivory. Yung katawan, isa siyang malaki. Tapos, separate po yung kanilang arms. Kaya may hati siya sa may kilikili. So, ito po ay after niyang lumipad privately, naging na po siya, commercial airlines na lumilipad mula sa Zamboanga, Philippines hanggang sa Malaysia. For isang taon lang po siya lumipad. Ito. Opo. Pagtapos po nun, tumigil na po sila sa pag-operate po bilang commercial airline at iniwan po siya naka-park sa NAIA. At may kamahalan din po kasi ang parking ng aeroplano sa NAIA. So, go ahead po. Kaya po, kina-auction na po ang aeroplano. So, Bali, iniwan nila, inabandon nila ito sa NAIA. naka-parking naman po. Nagbabayad naman po sila ng parking. Opo. So, yun nga po, medyo may kamahalan po yung parking natin sa NAIA. Ang ginawa po nila, in-auction off po nila. So, binili po to or nag-bid po isa sa mga anak po ni Ambassador nang medyo may tumaas na po yung sige po sir yung price natin. So, tumawag po yung anak kay Ambassador kung okay lang po ituloy pa since hindi na po siguro wala na po yung sa initial budget nila or initial na ina-expect nila yung price. So, tinanong ko ni Ambassador, anong plano ba pinag-usapan natin? Kasi nagbibid din ako sa aeroplano. Yun po ang kwento po na naipasa sa akin. So, yun po, ang nanalo po dito ay ang ama at dinala po siya dito in pieces. May makina to, wala na? Nandito pa po, kita po siya sa glass. Ito. Original machine niya po, machinery niya po yan. So, hinahayaan po natin siyang bukas kasi madalas po dito na nagdi-visit ay mga kabataan at mga interesadong maging piloto. Opo. Pinapayagan din po natin po ang mga bisita natin dun sa pilot's chair kung kaya. Mahirap nga lang po, may risk lang po na baka may mapunit na damit. With your own risk na lang po kung aakyat kayo. Sa gabi po, ito ay functioning bar under the name po of Mossfield Martini Lounge po ng RRR. Sila po ay nagbubukas po tuwing meron silang reservations.
So, pwede po kayo magpa-reserve sa kanilang Instagram sa under po the name of Mospil Martin. Ang pistuhan, ano? Ibig sabihin, maliliit lang yung piloto nung una. Hindi ko lang po alam, pero Russian po to eh. So, malamang siguro po matatangkad sila. Pero nagkakasya po yung mga bisita natin dito na foreign. Nahirap lang po silang bumaba. So, yung aircon nito, iba na. Ano? Yung, Isa din po to sa mga lugar na ginagamit po bilang ating event space. So, pwede po kayo mag-birthday dito up to 20 packs po. ito lang yung i-occupied mo. Opo. Pwede po kung may garden po, iba na po yung rate niya. May dagdag lang po atang 10 yung Pero pag dito, magkano naman yung ganyan? sa pagkakaalala ko po, ito ay 55,000 pag per 5 hours po. 5 hours. Opo. Sa mga gustong magrenta dito sa eroplanong ito, 55,000 per 5 hours ayon dito sa ating tour guide. Mga Kamindurahin TV, yung nakikita natin na eroplano dito nga sa hardin ng Palacio de Memoria, ito ay mga totoong eroplano gaya nga nung ikinuwento nung ating tour guide kanina. Itong isang ito ay Mospil, ang may-ari, at ito naman ay Cebu Pacific. Nabili nila ito sa isang bid, sa isang auction. Hindi ito basta ginawa lamang. Ito ay talagang totoong eroplano. So mga Kamindurahin TV, tapos na nga ang ginawa natin pag-explore dito sa Palacio de Memoria. Sana mayroon kayong napulot na kaalaman tungkol nga sa bahay na ito na natayo pa noong 1930s. Marami tayong nakitang mga kagamitan sa loob, mga antik na mas matanda pa sa palasyong ito. Sinubukan din nating itanong doon sa ating tour guide kung bakit ito iniwan ng Batang Quiapo. Ang problema, wala siyang idea at dahil bago sila dito, iba raw ang may hawak nung sa event. Sila purely tour guide lang ang ginagawa. Kaya hindi natin alam kung bakit iniwan ito ng Batang Quiapo. Kung nagustuhan nyo yung aking vlog, paki-like, paki-share, and paki-subscribe na rin. Maraming salamat po.